Hi guys! Welcome to my vlog. Hindi na nga tayo nakapag-update guide dahil sa sobrang busy ni madam. At ito nga, dito sa malapit sa hotel namin ay naglakad-lakad kami. At yan nga pala yung hotel namin guys. Ayan, nakita nyo yung Adele Hotel. Yan. Dito nga kami sa kabilang kalsada. Yung dumating na nga yung pinsan ng asawa ko ay pumunta kami agad sa bahay nila para makapagbisita naman doon. Ay, for the go. Grabe guys, sobrang laki talaga ng madaanan nila dito. I mean, yung kalsada nila as in ang lawak talaga. Ang layong-layo talaga sa amin. And napapansin ko guys, yung kalsada nila as in wala talagang lubak-lubak. Hindi gaya sa atin. Sobrang lubak-lubak. At ang nakaganda dito guys, sobrang mura ng masasakyan dito. Kaya dito kahit mahirap ka, ay meron talagang sasakyan. Sa sobrang mura ng masasakyan dito, bihira ka lang makakita ng motor. At sa halagang 100,000 peso, ay magkakaroon ka talaga dito ng sasakyan. Ay, for the go. At dito yung mga overpass guys, sobrang haba ng mga overpass dito tayo. Hindi kagaya sa atin na sobrang iksi lang, parang tulay lang kataas. At kung napapansin nyo, sobrang maganda yung mga buildings dito guys. Pagtrabaho naman dito yung asawa ko, yung last 2016, pero sobrang tagal na nun, pero hindi ganito kaganda. Pero ngayon, sobrang mangha-mangha siya guys. At syempre, tapos na kaming bumisita doon sa bahay ng aming pinsan, kaya nagpahatid na lang kami dito sa city para bumili ng mga anik-anik dahil mamaya may pupuntahan tayong island. At kung napapansin nyo guys, nakikita nyo yung marami talagang buildings, yan ay mga condo guys. Dahil dito ay bawal kang bumili ng lupa pag hindi ka Malaysian citizens guys. At ang nakaganda dito guys, yung mga condo nila ay sobrang napakamura. Bihira ka lang makakita ng mahal. At dito nga sa baba ng building na to ay makikita mo yung Jollibee, pero syempre hindi tayo kakain dyan dahil marami naman tayong Jollibee sa Pilipinas. So kakainin natin ay yung mga food ng mga Malaysia. Kasi nga wala ito sa Pilipinas. At dito nga ay may nakita kami magandang spot, kaya bumaba si madam at nagtitiktok. At dito nga ay naghahanap kami ng tindahan na pwede naming mabilhan ng aming susuotin mamaya sa island. Habang naglalakad-lakad kami ay nakita namin itong napakagandang view talaga ng mall na to. At sobrang laki niya guys. At parami kaming nadaan ng mga Chinese restaurant at Korean restaurant. Kung napapansin nyo, wala talagang katao-tao sa daan dahil halos ng mga tao ay nasa trabaho. Mamaya mga 5 o'clock ay marami nang nagpapasyalan Sobrang dito. napakalinis talaga guys, yung city nila guys, as in wala ka talaga makikitang basura kahit ni isa. At dito hindi ka mag-aalala sa pagkain dahil halos lahat ng tindahan dito ay puro halal. Kaya hindi ka talaga mag-aalala. Nung napagod na kaming naglakad-lakad ay pumasok kami sa mall at doon ay nag-order kami ng Masarap na pagkain at pinipilahan talaga ito guys. At syempre yung asawa kong kumausap kasi siya ay marunong magmalayo. Ay for the go. Habang naghihintay kami sa kaibigan ng asawa ko na kasama namin mamaya sa island, kumain muna kami dito. At syempre, nakabili na rin kami ng aming gagamitin sa island. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta na agad kami sa port. Alas 4 na nga kami ng hapon nakapunta sa island ay dahil busy itong kaibigan ng asawa ko. Kaninang umaga nga ay sobrang madami ang hinahatid nila sa island yung mga turista. Pero dahil alas 4 na kami dumating, ay kami na lang ang hinahatid. Ay for the go. First time ko talagang sumakay ng ganito kabilis tumakbo ang speedboat na ito. Sabi ng mga taga dito, hindi daw makukumpleto ang pagiging turista mo pag hindi ka nakapunta sa island na ito. Syempre, dahil bida-bida ang inyong madam, ay for the go tayo dyan. Kanina nga, habang naghihintay kami sa port, ay sobrang dami ng turista guys na galing sa island. Mostly talaga yung pinakamarami ay yung Chinese at ang Korean. Yung mga Amerikano, pero mangilan-ngilan nga lang. Pero majority talaga yung Chinese at Korean. Siguro mga 1,000 siguro yun sila. Ay grabe ka madam, binilang mo talaga madam. Ito na nga tayo sa island. Dito pa lang sa entrance ay marami ka nang makikita ang mga pinagbabawal na gagawin mo dito sa island. Isa nga sa attraction sa island na ito ay ang mga isda. Pero pinagbabawal nila yung pag-feed ng isda dahil ito daw ay nakakasira sa yamang dagat Kami nila. na siguro yung turista na sobrang late dahil yung iba ay nagsisiuwian na. Ay naku, wag kang tumingin dyan. Sinasabi ko sa'yo. Ang sexy naman itong nakasalubong ko. Uy, Dito talaga ay makapakanta ka sa sobrang ganda ng island. Huwag muna tayong umuwi
Char. At dito guys, hindi ka pwede magpalipad ng drone kung walang permit ang drone mo. Ganon sila kahigpit dito, guys. Napatupad talaga nila kung anong rules nila. Ay naku, mahuhuli ka talaga dito pag may drone ka. Lalo na kung wala itong permit. Sa isla nito, ipinagbabawal yung paghuhuli ng isda. Bawal dito mag-fishing. Ganon sila kaalaga sa kalikasan nila. Diba, bongga? Kaya dito guys, sobrang dami ng isda. Sobrang layo nga yung area na kung saan doon ka pwede maglangoy-langoy. Siguro mga 5 minutes bago ka makarating doon. At dito nga yung area ng cashier na kung saan dyan ka magbabayad ng entrance fee. Pero dahil mga kaibigan yan ang kaibigan ng asawa ko, ay libre lang kami dito guys. Ay sana all. Sinabi ko nga sa asawa ko na kung magta-travel kami ay gusto ko yung mga nature. Ay nakakasawa naman talaga yung mall. Oy, so, mas maganda talaga yung mga nature ba kasi parang panibago sa ating paningin. Char. At dito guys, napakaraming activities na pwede mong gawin. Meron na yung snorkeling, and scuba diving, parasailing, tours, walking, relax, eating, island hopping, and banana boat. At nag-o-offer din sila ng jungle trip kung gusto mong makikita yung mga ahas sa paligid mo. At dito nga ay marami ka makikitang tindahan. Napakamura talaga yung mga pagkain nila dito. So, yung presyo sa city ay ganun din yung presyo dito sa isla. Biruin, hindi gaya sa atin ay grabe ang presyohan. Ay sa wakas after 1 year ay nakarating na rin kami sa aming paruroonan. Guys! Harpat! At dahil matigas ang ulo ni Madam, ay yan, pinapakain niya pa rin yung isda kahit pinababawal dito. Halako ni. Halo, lingkat na. Tandaan mo na. Na. Lingkat. At kala lingkat talaga as in, sobra. Bata no Leo? Buti o Leo? Tik ka? Sabi yung mga isda dito guys ay lumalapit talaga sa mga turista. Hindi talaga sila natatakot na sila ay patayin, no? Napaka-friendly nila sa mga tao guys. Pero yung lumangoy ako sa ilalim guys, sinubukan kong dala ng bato guys. Alam talaga ng mga isda na mapapahamak sila. Kaya lumayo talaga sila sa akin. Dahil libre nga tayo sa isla, ay panandalian lang nila namin kasiyahan dito guys. Pwede ka rin dito mag-overnight, mahal nga lang ang bayan. At dito guys, dumating na nga kami guys at sobra akong nahiya guys kasi kami lang pala ang hinihintay guys. Nakakahiya. Kateki na kateki. At dito ay ramdam na talaga ni Madam ang pagiging turista niya ba? Dahil kasama na nga niya itong mga Koreano, Amerikano at Chinese. Sobrang lakas nga itong speedboat ay hindi na nakapagsalita si Madam at baka tatalsik yung laway niya sa likod. At dito nga ay malapit na kaming makarating sa port. Sobra talaga nag-enjoy ang inyong Madam dahil sa sobrang ganda ng island. At hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!